Tinalakay sa pinakaunang pagdinig ng House Committee on Women and Gender Equality ang magiging rules at procedures, maging ang komposisyon ng subcommittee membership ng komite. Kasama rin sa kanilang pagdinig ang Philippine Commission on Women. Ang detalye ihatid sa atin ni Julian Bunag. Pasado alas 8 kaninang umaga nang simulan ng Committee on Women and Gender Equality ang kanilang pinakaunang committee hearing sa Kamara. Tampok sa pagpupulong ang mga naggagandahang Filipiniana na suot ng mga kababaihang kongresista. Dito malugod na ibinalita ni Philippine Commission on Women Chairperson Ermelita Valdevilla ang mga napagtagumpayan ng PCW. Mula sa 148 countries sa mundo, rank 20 ang Pilipinas na may Global Gender Gap Index. Naging miyembro rin ng bansa ng UN Women Executive Board nitong Abril ngayong taon. Itinaguyod din nila ang pag-amyenda sa RA 9262 o Anti-Violence Against Women and Their Children Act of 2004 at RA 11313 o Safe Spaces Act o Bawal Bastos Law. Pero aniya, hanggat ang kultura at pamantayan ng ating lipunan ay nakasuporta sa karahasan sa mga kababaihan, hindi anya ito kailanman matutuldukan. So we are working on norm change. We will be meeting with government agencies concerned with culture to discuss a possible framework on how we can begin a new wave of norm change. Ipinagpasalamat naman ni Chairperson at Laguna 1st District Representative Ann Matibag ang mga rekomendasyon ng PCW sa komite. My office is currently actually drafting a bill to strengthen PCW to address their concerns. And for the challenges that you were taking up a while ago, we are actually already filed to address these. Para sa totoong balita sa Bagong Pilipinas, Julian Bunag, Congress News.